We are your children, and we've gathered here today. We've gathered here to pray. Hear our cry. Oh Lord, we need your mercy, and we need your grace today. Hear us as we pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Our Father, hear us from heaven, forgive our sins, we pray. Hear our song as it rises to heaven. May your glory fill the earth as the waters cover the sea. See our hearts and remove anything that is standing in the way of coming to you today. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Our Father, hear us from heaven, forgive our sins, we pray. And though we are few, we're surrounded by many who have crossed that river before. And this is the song we'll be singing forever. Holy is the Lord. Holy is the Lord. Holy is the Lord. Holy is the Lord. Let's worship the Lord. Holy is the Lord. Holy is the Lord. Holy is the Lord. Holy is the Lord. Hear our prayer. We are your children, and we've gathered here today. We've gathered here to pray. Hear our cry. Oh Lord, we need your mercy, and we need your grace today. Yes, we do. Hear us as we pray. Sing it, our Father. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Our Father, hear us from heaven, forgive our sins, we pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Good morning, NCAP family. Ngayon po ay nasa ikadalawang linggo na tayo ng buwan ng January 2022. Tayo pong lahat ay tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. Buksan po natin ang ating Biblia sa Old Testament, Psalms chapter 100. Old Testament, Psalms chapter 100. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Si Yahweh ay papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. O si Yahweh ay ating Diyos, ito'y dapat na malaman. Tayo'y Kanya, Kanyang lahat.
tayo'y lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa kanyang kawan. Pumasok sa kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang, umawit ng pupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya'y Diyos na mabuti, laging tapat kailanman. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, sa aming Ama sa langit, nagpapasalamat po kami sa araw na to, sa mga pinawa niyo po sa aming buhay. Salamat po, Lord, sa mga biyaya na natanggap namin sa mga nagdaang araw at higit sa lahat sa nagdaang taong 2021. Marami po kami mga trials and temptations, pero mabuti po kayo, Panginoon, at hindi niyo po kami pinabayaan sa mga nangyari po sa aming buhay. Salamat po, Panginoon, sapagkat ito pong taong ito, panibagong pag-asa, at alam po namin na hindi niyo pa rin po kami pababayaan, kagaya ng mga nakaraang taon. Lord, sa umagang ito, patuloy po namin kayong pupurihin, dadakilain, at pasasalamatan sa lahat ng ginagawa niyo sa amin. Salamat po sa inyong pag-ibig, salamat po sa inyong pagiging tapat, at hanggang mula noon hanggang ngayon, patuloy kayong naging tapat sa aming mga buhay. Patuloy po namin kayong pupurihin at sasambahin. Lalo-lalo na po, Lord, sa mga oras na to, sa araw na pananambahan namin para po sa inyong God. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hold me in your arms, never let me go. I want to spend eternity with you. I stand before you, Lord, and give you all my praise. Your love is all I need. Jesus, you're all I need. My life belongs to you. You give your life for me. Your grace is all I need. Jesus, you're all I need. Hold me in your arms, never let me go. I want to spend eternity with you. And now that you're near, everything is different, everything's so different, Lord. I know I'm not the same, my life you changed. I wanna be with you, I wanna be with you. I stand before you, Lord, and give you all my praise. Your love is all I need. Jesus, you're all I need. My life belongs to you. Your grace is all I need. Yours is all I need. Jesus, you're all I need. Hold me in your arms, never let me go. I want to spend eternity with you. And now that you're near, everything is different, everything's so different, Lord. I know I'm not the same, my life you changed. I wanna be with you, I wanna be with you. You're near, everything is different, everything's so different, Lord. I know I'm not the same, my life you changed. I wanna be with you, I wanna be with you. Nothing for you always. Hey, yeah, hey. 'Cause in your presence, God, is what I want to stay. Hold me in your arms, never let me go. I want to spend eternity with you. And now that you're near, everything is different, everything's so different, Lord.
you change. I wanna be with you, I wanna be with you. That you're near, everything is different, everything's so different, Lord. I know I'm not the same, my life you change. I wanna be with you, I wanna be with you. Yes. Let's continue to worship God, King of Majesty. You know that I love you. You know that I want you now so much more than I have before. These words are from my heart. These words are not made up. I will live for you. I am devoted to you. In your majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Yes, you are Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. You know that I love you. You know that I want you know so much more than I have before. These words are from my heart. These words are not made up. I will live for you. I am devoted to you. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Jesus, you are Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Jesus, you are Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Yes, Lord. You are King of Majesty, O God. King of Kings, Lord of Lords. Hallelujah. Amen. Yes. Let's continue to worship God. Lord,
Only by grace we can enter, Lord. Wala po kami may pagmamalaki sa harapan niyo, Panginoon. Kami po ay abo lamang, Panginoon, at abong babalik sa inyo, God. Yes. Hallelujah. Amen. Only by Only by grace, grace can we enter. Only by grace can we stand. Not by our human endeavors, but by the blood of the Lamb. Into your presence you called us. You called us to come. Into your presence you draw us. And now by your grace we come. And now by your grace we come. Lord, if you mark us possession, who will stand? Thanks be of grace through the blood of the Lamb. Lord, if you mark us possession, who could stand? Thanks for the mercy and thanks by the blood of the Lamb. Only by grace can we enter. Only by grace can we stand. Not by our human endeavor, but by the blood of the Lamb. Into your presence you called us. You called us to come. Into your presence you draw us. And now by your grace we come. Now by your grace we come. Lord, if you mark us transgression, who could stand? Thanks be a cleanse for the blood of the Lamb. Lord, if you mark us transgression, who could stand? Thanks for the grace we can stand by the blood of the Lamb. Only by grace can we enter. Only by grace can we stand. Not by our human endeavor, but by the blood of the Lamb. Into your presence you called us. You called us to come. Into your presence you draw us, but by the grace we come. Now by your grace we come. Now by your grace we come.
Sunrise to sunrise, I will seek your face. Drawn by the Spirit to the promise of your grace. My heart is found in you, a hope that will abide. Here in your presence, forever satisfied. Take me deeper, deeper in love with you. Jesus, hold me close in your embrace. Take me deeper, deeper than I've ever been before. I just want to love you more and more. I would love to be deeper in Take me deeper, deeper in love with you. Jesus, hold me close in your embrace. Take me deeper, deeper than I ever been before. I just want to love you more and more. I would love to be deeper in love. I would love to be deeper in Yes, Lord. Sa aming pong puso at isipan, Lord, nais po namin at ang awit namin, Panginoon, ay mapalapit sa inyo, Lord. Makilala po namin kayong lubos o God sa pamamagitan ng aming pagbabasa ng salita ng Diyos, sa pamamagitan ng aming pananalangin at pakikipag-fellowship sa bawat isa, Lord. Lord, itanim niyo po sa puso at isip namin na mahalin kayo, hindi lamang tuwing araw ng linggo, kundi sa buong araw ng linggo, O God. Patuloy namin kayong pupurihin na sa gayon, Lord God, makita ng sanlibutan ng mga tao sa paligid namin, sa mga mahal namin sa buhay, na kayo po ay nasa puso at isipan namin at pinamumuhay namin ang salita ng Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Hallelujah. Magandang umaga po sa ating lahat at maging nasa kanilang tahanan. Para naman po sa ating scripture reading, ang bawat isa ay makibukas sa Hebreo 4:12-13. Hebreo 4:12-13. Sabi po sa salita ng ating Panginoon, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak, na sa magkabilang may talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at buto, at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng tao. 13. Walang makakapagtago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin, at sa kanya tayo mananagot. Maraming salamat po sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Pagpalain po nawa ang bawat isa sa kanilang tahanan at magandang umaga pong muli sa inyong lahat.
Magandang umaga po sa inyo lahat. At welcome po sa ating simbahay sa linggong ito. Ito mga nakaraang araw ay hindi po maganda ang mga pangyayari, kaya minabuti natin na ngayong linggo ay bumalik tayo sa recorded video. At ngayon nga po ay hindi tayo muling makapagkita-kita face to face. At salamat sa Panginoon dahil sa pamagitan po ng platform na ito ay maaari pa rin tayong magkapagpatuloy na makapagpuri at makapalambahan sa Panginoon. Bagamat mukhang hindi maganda ang pasok ng taong 2022 sa atin, isa lang ang natitiyak ko, that God is still in control and He is still on the throne. He is still the sovereign God na nag-orchestrate ng lahat according to His plans. And I believe sa lahat ng mga pangyayaring ito, bagamat tingin natin ngayon ay hindi maganda, ay out of it, God will do something beautiful out of this. At marami po ang nagkakasakit, puso ang sakit ngayon, kaya mas makabubuti po na magpagaling muna tayong lahat bago tayo bumalik sa ating face-to-face worship service. So this morning, we will talk about the transforming power of the Word of God, ang kapangyarihang nakapagpapabago na salita ng Diyos. At ating text ay matatagpuan sa Hebrews chapter 4 verses 12 hanggang 13. Samahan niyo po ako sa Hebrews chapter 4, 12 to 13. Sabi po rito, "For the Word of God is living and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the division of soul and spirit and joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. And there is no creature hidden from His sight, but all things are naked and open to the eyes of Him to whom we must give account." Sa Tagalog po, ganito po pagkakasalit. Sabi rito, "Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak na sa magkabilay may talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at spirito, ng mga kasukasuan at buto, at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng puso. Walang nilalang na makapagtatago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa Kanyang paningin, at sa Kanya tayo magsusulit ng ating mga sarili." Ngayon po buwan ito, ang buwan ng January, we are celebrating the Bible Emphasis Month. That's why today we will look on the classic text on the power of the Word of God. Tayo po ay sandaling manalangin. Dakilang Diyos, ipapasalamat po kami sa araw na ito na tinipo niyo po kami muli sa pamamagitan po ng online platform na ito. Tulungan niyo nga po kami na sa aming po pananambahan, Ikaw lamang po ang siyang maitaas, Ikaw lamang po ang aming napagtuunan ng aming buong atensyon. Ang iyong banal na Espiritu ang siyang kumilos, mangusap, magministeryo sa bawat isa sa amin. Lord, gabayan niyo nga po kami ng wisdom, ang pagkaloob niyo po sa bawat isa sa amin. Maunawaan po namin yung salita ng aming pagbubulayan. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang dalangin. Amen. Again, doon po sa ating binasang talata kanina, ang sabi doon sa unang bahagi ng verse 12, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalim kaysa alinmang tabak na sa magkabilay may talim. Sabi doon sa English, "For the Word of God is living and powerful." Now, ang bahaging ito ay nagsisimula sa word na for or therefore. Dito ay sinusubukan ng author na ipakita sa atin ang kahihinatnan ng ang kinahinatnan ng mga Israelita dahil sa kanilang pagsuway sa Diyos. Hindi natin dapat ipagwalang bahala ang salita ng Diyos, at ito'y dapat nating sundin dahil katulad ng mga Israelita, hindi maganda ang kahihinatnan ng ating pagsuway. Ngayong araw na ito ay titingnan natin ang 4 na kadahilanan kung bakit hindi natin dapat ipagwalang bahala ang salita ng Diyos. Number 1, ito pong unang kadahilanan bakit hindi natin dapat ipagwalang bahala ang salita ng Diyos dahil una, ito ay buhay. Sabi sa verse 12, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. For the Word of God is living. Ang Biblia ay salita ng Diyos. Hindi po ito salita ng kung sino-sino lang. Diyos po mismo ang nagsalita nito. At ito pong Biblia na ating binabasa ngayon ay mula sa Diyos at mula sa bibig mismo niya na mutawi ang mga kataga na nababasa natin dito. Hindi katulad ng ibang aklat sa mga library o
sa ating mga bahay, ang Biblia ang nag-iisang aklat na sabi dito na buhay. Dahil nga po, ang Biblia ay salita ng Diyos at ito po ay buhay. Dahil ang Diyos na nagsalita nito ay buhay at nabubuhay magpakailanman. Gayon din ang kanyang salita ay buhay. Doon po sa Library of Congress, ito po ang sinasabing pinakamalaking library sa buong mundo. At dito po ay makikita natin ang mahigit 130 million items. At approximately, itong bookshelves nila ay mayroong haba na around 530 miles. At dito po sa mga collections ng mga libro na nandito sa Library of Congress, more than 29 million books and other printed materials ang matatagpuan natin dito. At meron din po silang 2.7 million na recordings, 12 million photographs, 4.8 million maps, and 58 million manuscripts. Yan po ang nakalagay sa Library of Congress. So, may dumang aeroplano kaya medyo maingay, no? Sana ay itong video na ito ay ma-process pa at matanggal yung mga ingay. Pero anyway, sana ay mag-focus po tayo doon sa ating pakikinig ng salita ng Diyos sa kabila ng mga ingay na narinig natin sa background nitong video. Kasi ito ay home video recorder lang at ito po ini-record ko na sa cellphone kaya wala po akong gadget para i-filter yung mga ingay. Well, anyway, ito pong Library of Congress, it claims to be the largest library in the world. At napakarami pong libro. Around 130 million items ang naririto. At sa napakarami aklat na ito, iisa lang ang nagkiklaim na siya ay buhay. Ito ay walang iba kundi ang Biblia, ang salita ng Diyos. Dahil dito, ang kategory ng Biblia ay napaka-unique sa lahat. Wala siyang kapareho, walang maikukumpara dahil nag-iisa lang siya na buhay sa lahat ng mga aklat sa buong mundo. Wala po kayong ibang makikitang ibang aklat na buhay sa buong mundo kundi tanging ang Biblia lamang. Ang salita ng Diyos ay hindi mga patay na letra. Kung paanong ang nagsalita nito ay Diyos na buhay, ganun din naman ang kanyang mga salita ay buhay. Dahil ang Diyos ay buhay at ang kanyang salita ay hindi maihiwalay sa kanya, ang kanyang salita ay nananatiling buhay at kailanman ay hindi ito magmamaliw. Sabi sa Isaiah chapter 40 verse 8, ang damoy nalalanta at kumukupas ang mga bulaklak, ngunit ang salita ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Nakita po natin mula sa mga talatang ito, sabi rito mga damo nalalanta, mga bulaklak kumukupas, ngunit ang salita ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Sabi rin po sa isang talata sa Biblia, heaven and earth will pass away, but the word of God will remain forever. Sa isang makasalanan, ang dulot nito ay buhay. Ang salita ng Diyos para sa isang makasalanan, ito po ay nakapagdudulot sa kanya ng buhay. Ang isang tao kahit gaano kasama at katigas ang puso, once na ang salita ng Diyos ay nagpenetrate sa kanyang puso sa pamamagitan ng banal na espiritu, ito ay nag-uudyok sa kanya o mag-uudyok sa kanya na manampalataya sa Panginoon at magkabit ng buhay na walang hanggan. Sa isang mananampalataya naman, lalo kung siya ay malayo sa Panginoon o malayo sa Panginoon, nanlalamig sa Panginoon, ang dulot nito ay muling pagpapasigla ng kanyang buhay espiritual. Ang dulot nito sa kanyang buhay ay revival at restoration. Psalm 19 verse 7 sabi ron, the law of the Lord is perfect, restoring the soul. Tunay nga po na ang salita ng Diyos ay papanumbalik ng ating kaluluwa sa Panginoon. Ang salita ng Diyos ay hindi lang buhay, ito rin po ay makapangyarihan. Pangalawang bagay, bakit hindi natin pagbulang bahala ang salita ng Diyos? Dahil ito po ay makapangyarihan. Sabi sa verse 12 pa rin, for the word of God is living and powerful. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Now, the word translated powerful mula po sa word na energies.
ito po ay isang word na kung saan hinango yung salitang energy or energetic. At ito po salitang ito literally means at work. Sabi ni Charles Swindoll sa kanyang comment, news articles may inform us, novels may inspire us, poetry may enrapture us, but only the living, active Word of God can transform us. Now, pakinggan po natin sinasabi ng salita ng Diyos mula po sa passage nito. Sabi dito, my word will not return to me empty, but will accomplish what I desire and achieve the purpose for which I sent it. Ito po ay nangangahulugan na ang salita ng Diyos ay epektibo. Ito po ay sa pamamagitan ng kanyang salita ay isinasakatuparan ng Diyos ang mga naisin ng Diyos. Ang salita ng Diyos ang nagsasakatuparan ng mga naisin ng Diyos. Kaya po ito'y hindi hindi mga patay na letra, kundi ito'y buhay at mabisa, at ito po ay epektibo. Sabi sa Isaiah chapter 55 verses 10 to 11, as the rain and the snow come down from heaven, and do not return to it without watering the earth and making it bud and flourish, so that it yields seed for the sower and bread for the eater, so is my word that goes out from my mouth. It will not return to me empty. So, what about yung mga taong nire-reject ang Bible o ang salita ng Diyos? Sabi nila, hindi raw ito salita ng Diyos, kundi ito isinulat lang ng mga tao. No? Ang sabi ni Jesus patungkol sa mga taong ito, finufulfill lang nila yung sinasabi sa Isaiah. No? Pakinggan po natin ito. Ang sabi ni Jesus doon sa Matthew chapter 13 verses 40 to 15. Sabi niya, in them is fulfilled the prophecy of Isaiah, you will be ever hearing but never understanding. You will be ever seeing but never perceiving. For this people's heart has become calloused. They hardly hear with their ears, and they have closed their eyes. Otherwise, they might see with their eyes, hear with their ears, understand with their hearts, and turn, and I would heal them. So, di tulad ng ibang aklat, ang Biblia ay buhay na salita at makapangyarihan. Ito po'y epektibo. Pangatlo, ito ay salitang tumatagos. Okay? Una, ito pong salita ng Diyos ay buhay. Pangalawa, ito ay makapangyarihan. Pangatlo, ito po ay salitang tumatagos. Sabi sa verse 12, sharper than any two-edged sword, piercing even to the division of soul and spirit and joints and marrow. Sa Tagalog, ganito po yung pagkakasabi, mas matalas kaysa alinmang tabak na sa magkabilay may talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at buto. Kagaya ng isang matalim na espada na kayang humiwa ng mga laman at tumagos sa mga buto, na sa isang taga ay kaya nitong buksan ang katawan ng tao. Gayun din naman, ang espada ng salita ng Diyos ay kayang buksan at himayin at i-expose ang ating nasa kalooban, at ito ay mahayag sa iba. Ang mga Romans, meron silang dalawang uri ng swords or espada. Meron silang malaking sword, yung large sword. Ito'y mahaba, mabigat, at talagang destructive. Meron din silang short sword. Ang tawag nila rito ay machaira. Ito'y magaan. Medyo magaan ito, pero kabilaan ng talim. Ito'y deadly dahil pagkabila ay pwede kang mahiwa, no? Dahil kabilaan ito ay matalim, no? At ito yung ginamit ni Peter nung tinagpas niya yung tenga nung servant nung high priest doon sa Garden of Gethsemane nung gabing inaaresto si Jesus. Ito yung kanyang binunot at iwinasiwas at tumapyas doon sa tenga nung servant nung high priest, ng kawal. Mababasa po natin sa Mark chapter 14 verse 47. Ito yung merong talim sa magkabila, no? Kaya pwede kang mahiwa sa anumang side, no? At napaka-effective nitong sword na ito dahil bukod sa magaan, kabilaan ng talim, no?
Unlike yung isang sword ng mga Romans na mahaba at mabigat, at pero destructive din po yun. No? Itong kanilang short na o maikling sword o maikling espada na tinatawag ng Machaira, lightweight ito pero kabilaan ng talim. So deadly rin ito. So dahil ito ay matalim, dahil ang salita ng Diyos ay matalim, ito po ay tumatagos hanggang sa ating kaibuturan. Sabi nga, tagos hanggang buto. Kapag ang salita ng Diyos ay nag-penetrate, langusap sa atin, ito'y tumatagos hanggang sa ating kaibuturan. Tumatagos hanggang sa ating mga buto. Kaya tayo magtataka, minsan habang nakikinig tayo ng salita ng Diyos, habang nakikinig tayo ng preaching, o nagbabasa tayo ng Biblia, para tayong tinatamaan o para tayong pinatatamaan. At minsan masakit. Masakit yung naririnig natin dahil katotohanan. Masakit ang katotohanan. Pero ito yung sabi nga, ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. So bagamat ito ay masakit, no? Pero ito po yung magtutuwid sa atin. Ito po yung magpapalago sa atin, no? Dahil ang salita ng Diyos ay matalim, ito ay tumatagos hanggang sa ating kaibuturan, tumatagos hanggang sa mga buto. Now, ang layunin ng Diyos para dito ay para tayo ay dulutan ng healing at hindi tayo iwang sugatan. Kaya po tayo nasasaktan. Ang nais po ng Diyos, ang kanyang plano, ang kanyang layunin ay para tayo ay pagalingin sa ating mga espiritual na karamdaman sa pamagitan ng kanyang salita. At ayaw niya po na tayo may iwanan na sugatan. Alam niyo po, ang kasalanan ay parang cancer. Ito po ay nag-grow sa ating kalooban at kung hindi po ito maagapan, kung ito po ay mapapabayaan, ito po ay maaaring maging grabe o lumala. Now, sabi ni J.B. Lightfoot, the sharp sword of God's word heals most completely where it wounds most deeply and gives life there only where first it has killed. Sabi niya, it heals most completely. Ang salita raw ng Diyos ay nagpapagaling. Nakapagpapagaling most completely. Kung saan ka nasugatan ng mas malalim, it will heal on that part most completely. So, again, ang nais ng Diyos, ang layunin niya para sa kanyang salita ay hindi para tayo iwan ng sugatan, kundi tayo ay pagalingin. Ang nais sabihin po ng author dito ay ang salita ng Diyos ay may kakayahan na makatagos at makaabot o maabot ang kaibuturan ng ating puso at kaluluwa. Ang salita ng Diyos ay hindi lang tumatagos. Ito rin po ay nakatatalos o nakakatalos ng ating puso. Na uunawaan niya, na alam niya kung ano ang nasa ating puso. So, pang-apat na po ito. Yung una, ang salita ng Diyos ay buhay. Pangalawa, ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Pangatlo, ang salita ng Diyos ay tumatagos. At ito pang-apat, ito po ay nakakatalos ng ating puso. Sa verses 12 hanggang 13, ito po sinasabi, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Verse 13, and there is no creature hidden from his sight, but all things are naked and open to the eyes of him to whom we must give account. Sabi sa Tagalog, at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng puso. Walang nilalang na makakapagtago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin at sa kanya tayo magsusulit ng ating mga sarili. Mula sa talatang ito ay makikita natin ang tatlong katotohanan. Una, nakikita ng Diyos ang lahat at walang makakaiwas. Nais natin na nakikita tayo ng Diyos kapag tayo ay nasasaktan at tumadaan sa mga mahihirap na sitwasyon kagaya ng ating sitwasyon ngayon. Siyempre, kapag nasa ganito tayo sitwasyon, mas nais natin na tayo nakikita ng Diyos at gusto natin na kasama natin siya sa mga panahong katulad nito. Nais natin na subaybayan niya tayo at laging nariyan sa oras ng pangangailangan. Ngunit, pagdating sa mga kasalanan at mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Kanya, mas gusto natin na sa ibang direksyon nakatingin ang Diyos.
at hindi sa atin at sa ginagawa natin. Dahil ba nahihiya tayo? O baka naman nanlamig na at tumigas na ang ating puso. In verse 12, ganito po yung pagkaka-conclude niya by saying that the Word of God is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Ang salitang discerner or kritikos, dito po natin hinango, o dito po hinango yung salitang English na critic. Habang ang salita ng Diyos ay nagpe-penetrate sa kaibuturan ng ating kaluluwa, ng ating puso, ito rin ay nagkikritik o nagja-judge sa atin. Kaya nga, sabi doon, it is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Ang salita ng Diyos ang nagja-judge sa atin o kikritik sa atin at nagsasabi sa atin kung yung ating ginagawa ay ayon ba sa kalooban ng Diyos o hindi. So, nakikita niya ang lahat at wala po tayong maitatago, walang makakaiwas. Pangalawa, nakikita ng Diyos ang lahat, kaya wala tayong maitatago. Tanging ang salita ng Diyos lang ang may kakayahan na i-expose ang nilalaman ng kaisipan at puso ng isang tao. Wala tayong maitatago at wala tayong mapapala sa pagtatago. Bakit may mga tao na ayaw magpa-check up sa doktor? Kasi ayaw nilang malaman ang kanilang sakit. Ayaw nilang marinig yung bad news. Sabi ng iba, kaya ayaw niya magpa-check up kasi malalaman ko yung sakit ko. At yun po yung ayaw nilang malaman, yung ayaw nilang marinig yung bad news. Ganyan din po sa mga spiritual na bagay. Sabi sa verse 13, it says that before God all things are naked or literally laid bare. The word tetrachelismena literally refers to bending someone's neck backward so the face is looking upwards. So itinitingala siya. Ito po yung isang term na it describes either the grip of a wrestler on the neck of his opponent or the grip on the neck of a sacrificial victim prepared for sacrifice. Ito rin ay ginagamit minsan to describe how a man being led to execution had a knife placed beneath his chin, sa ilalim ng baba. At so that he could not hang his head in shame, para hindi siya makayuko, nakaumang yung patalim doon sa kanyang baba. So that lagi lang siya nakatingala. So, para makita siya. Diba? Makita natin minsan yung mga kriminal, yung mga nahuli, mga snatcher, mga magnanakaw, pag hinaharap na sa media, pag hinaharap na sa camera, hiyang-hiya sila, ayaw silang tumingin, nagtatakip ng mga mukha, kung ano tinatakip sa mukha. So, kaya yung mga pulis, ang ginagawa nila, hinahawakan sa ulo at pinapatingala. So, ganito po yung sinasabi rito. Now, the Word of God possesses the diagnostic perception that picks up inconsistency even in motivation. Ganito po kabisa itong salita ng Diyos na kaya niya i-diagnose yung ating iniisip, natatalos niya yung ating iniisip, natatalos niya yung ating motibo. At kaya nga sa Diyos ay we cannot smooth over with outward actions the real intentions of the heart. Kahit ano pa mang pagpapakita ng tao mo sa labas, alam pa rin ng Diyos kung ano yung intention ng ating puso. Natatalos yan ng salita ng Diyos. So we may appear to be sincere to others, but God knows that deep inside, merong ulterior motive. Merong hindi magandang motibo. So, bagamat kung sa panlabas ay parang napaka-sincere natin, pero deep inside, alam ng Diyos kung yung ating motibo, alam ng Diyos yung ating puso ay tama o mali. So, pangatlo, nakikita ng Diyos ang lahat. Wala tayong maidadahilan. Ano uli yung mga katotohanan makikita natin mula doon sa verses 12 and 13? Una, nakikita ng Diyos ang lahat, ano makakaiwas. Pangalawa, nakikita ng Diyos ang lahat, wala tayong maitatago. Pangatlo, nakikita ng Diyos ang lahat, wala tayong maidadahilan. The last part of verse 13, sabi ron, all things are
open to the eyes of Him to whom we must give account. Ito'y malinaw na nagsasabi sa atin, darating ang araw na tayo ay magsusulit sa Diyos, and each of us will have to give an account for our lives. Tapos na ang pagdadahilan. The book of Romans tells us there is coming a time when every mouth will be stopped. Sabi sa Romans chapter 3 verse 19. And there will be no more excuses. The Apostle Paul warns us in 2 Corinthians chapter 5 verse 10. Sabi ron, for we must all appear before the judgment seat of Christ, that each may receive the things done in the body, according to what he has done, whether good or bad. Sa pagtatapos po, mayroong isang isinulat many years ago. Isinulat ito ni Samuel Chadwick. Sabi niya, I have guided my life by the Bible for more than 60 years, and I tell you there is no book like it. It is a miracle of literature, a perennial spring of wisdom, a wonder of surprises, a revelation of mystery, an infallible guide of conduct, and an unspeakable source of comfort. Pay no attention to people who discredit it, for I tell you that they speak without knowledge. It is the Word of God itself. Study it according to its own direction. Live by its principles. Believe its message. Follow its precepts. No man is uneducated who knows the Bible, and no one is wise who is ignorant of its teachings. Mga kapatid, ang challenge po sa atin ay laging twofold. Una, tayo ba ay nahahamon sa salita ng Diyos na kumilos o umaksyon bago tayo magtapos o bago tayo matapos sa pakikinig sa mensaheng ito. Marahil katulad ko noong taong 1987, ang salita ng Diyos ay pumuho sa aking atensyon at ito'y nag-convict sa aking puso at nag-udyok sa akin na magdesisyon ng pinakamahalagang desisyon sa buhay ko, ang manampalataya kay Jesus. Now, if this is the desire of your heart, I want to invite you, bago po matapos ang service na ito, bago mo matapos ang mensaheng ito, to come and settle the matter of eternity today with God before this service ends. It's between you and God. No? You can come to Him. You can settle this matter to Him today. Maaari mo sabihin sa Panginoon, Panginoon, salamat sa iyong salita. Maaari mo sabihin sa Kanya na inaamin ko na ako'y makasalanan ng ilan ng kapatawaran at binubuksan ko ang aking puso at inaanyayahan kita bilang aking Panginoon kapagligtas. Pamagitan ng isang simpleng panalangin na yun na may pananampalataya ay maaari mong isettle ang iyong future sa Panginoon. Secondly, lagi nating pag-isipan kung paano man natin i-apply sa ating buhay ang ating narinig o nabasa. We should pay enough attention to what the Word of God may be saying to us, to write it down and think it over. Kaya napakaganda po na meron tayong notebook, sinusulat natin para pagkatapos ng service, meron tayong babalikan, meron tayong reviewin, i-meditate natin, pag-isipan natin, paano ko ba ito isa sa buhay, paano ko ba ito i-apply sa aking buhay. Everything you hear, everything you read in the Word of God, tanungin mo yung sarili, ano ba ang nais ng Diyos na gawin ko patungkol sa katotohanan ito sa aking buhay. Madalit salita, paano ko ito isa sa buhay. God bless you all. Tayo po'y manalangin. Salamat po Panginoon sa inyong salita na hindi lang ito'y buhay, ito rin ay mabisa, ito'y makapangyarihan, ito'y nakatatalo sa aming puso at salamat po Panginoon dahil ang inyong salita ay nagpapabago ng aming buhay. Dalayan ko nga po Panginoon sa lahat po ng nakikinig sa mensaheng ito. Patuloy nga po silang pagpalain, patuloy niyo pong katagpuin ang kanilang pangailangan. Sa pamagitan po niyo salita, patuloy niyo pong palaguin ang bawat isa sa amin. Lord, I pray na bawat isa na nakibahagi sa pananambahang ito ay tunay nga po na mapagpala at
ano man po ang aming mga pangailangan, na aming pong pinagpatuloy na pagkakatiwala sa inyo, Panginoon. Tatagpuin niyo po ang pangailangan ng bawat isa sa kanilang mga tahanan. Pagalingin niyo po may mga karamdaman at nawa nga po ay dulutan niyo po ng kaginhawahan ang po mga katawan na may mga sakit at ngayon po ay kasalukuyang nakikipaglaban sa karamdaman, Panginoon. Mga kapatid po namin na nangailangan ng inyong kalakasan, layo ko nga po, Panginoon, na dulutan niyo po ng kalakasan espiritual ang bawat sa amin. Pagpalain niyo po ang bawat nakikinig, pagpalain niyo po ang bawat pamilya, pagpalain niyo po ang bawat bahagi ng NCAP family. Ingatan niyo po ang bawat isa sa amin, patuloy niyo pong lukuban ang inyong banal na dugo, ang bawat pamilya, ang bawat tahanan, at maging ang inyong bahay-sambahan, Panginoon. Bagamat hindi po kami nakapagtipon doon ngayon, dalayan ko na ingatan niyo po ang lugar na iyon, Panginoon, sa lahat ng uri ng masasamang loob. At nawa nga po, sa mga susunod na araw, sa mga susunod na linggo, ay muli po kaming makapagpanumbalik. Kung kami po ay mga galing na at malalakas na mga pangangatawan, kami po ay makapanumbalik muli sa amin pong face-to-face worship service. Salamat po. Iyon po aming pinupuri at pisasalamatan ko ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Here we go, watch me. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Help me out now, here we go. Give, and it will come back to you. Ayan. Uli, good morning po sa mga nagsisimbang bahay. Ngayon naman po ay dadako tayo sa pagkakaloob. May babasahin lang po akong isang verse na makikita sa Luke chapter 6, verse 38. Sabi po dito, "Give to others, and God will give to you. Indeed, you will receive a full measure, a generous helping, poured into your hands that you can hold. The measure you use for others is the one that God will use for you." Gusto lang parating ng Panginoon na maging cheerful giver tayo sa anumang oras, dahil gusto ng Panginoon yung blessing ma-spread sa bawat isa. At yun ang gagamitin niyang measure na blessing sa bawat isa. Sa mga gusto magbigay, through online, meron po tayong bank account na lalabas sa ating screen. And sa mga gusto naman through cash, maaari po kayong mag-message sa GC at may pupunta na lang po sa bahay ninyo. And nalangin po natin ang ating mga ika po. Ayan. Yes, Lord God, muli tinataas ka namin, Panginoon, dinadakila. Napasalamatan, Panginoon, sa lahat mong ginawa, Lord. Sa mga blessings, Panginoon, na dumadaan sa buhay namin, unexpected man, Lord God. I know, Panginoon, ang pagpapala mo pa rin, Lord God, ay bubuo sa buhay. Muli, Panginoon, bless yung aming mga resources, Panginoon, pinagkukunan ng income, at bless mo rin, Panginoon, ang mga tao, Lord God, na nag-offering, Panginoon, para sa iyong iglesia, Panginoon. Muli, Panginoon, patuloy niyo po kami i-purify, Panginoon, sa mga nagawa namin kasalanan, Lord God. Patawarin niyo po kami. At sa lahat ng aming ginagawa, Lord God, kayo lamang po ang maitaas. Pasalamatan at sa tanging pangalan ni Jesus. Amen.
his face to shine upon you. May you see his face and know his grace. May his peace abound to you. May the Lord bless and keep you. Make his face to shine upon you. May you see